Yo, what's up mga troops? So ayun, dami nang tatanong kung kumusta na ba talaga ako dito, kung okay lang ba talaga ako dito, kung okay lang sa akin na uwi na talaga ng Pilipinas. Pero syempre mga troops, okay na lang yan, tanggap na lang natin yan, wala na tayong magagawa dyan, desisyon ng gobyerno yan. Tapos ito mga troops, pakita ko lang, nag-snow na naman kagabi. Ayan, February 16, nag-snow na naman dito kagabi. Tapos malapit na natin kantahin to mga troops, 2 buwan na lang, pagdating ng April, kakantahin ko na ang kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At kung napaligiran ng ingay at ng gulo, hindi ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Hanggang sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. So ayun mga troops, malapit na, 2 buwan na lang, uwian na. Kunwari masaya pero syempre malungkot. Kung ano man, tara, kwento ko sa inyo habang nagluluto ako. Ayun nga mga troops, ito ilang buwan na nga lang at talagang uwian na. Sobrang napakahirap nga talaga makaharap ng Lamiya ngayon. May mga iba ginagawang negosyo na ang Lamiya. May mga nakita ako na nagbebenta ng Lamiya, pero potik na yan, napakamahal. Umaabot ng $12,000 para sa 1 taon lang ng work permit, which is luging-lugi ka naman. May iba rin naman akong nakita at saka napagtanungan, at saka may mga nagkwento rin sa akin na may mga nakita rin silang Lamiya na nagkakahalaga rin ng mga 9 to 10K, ganun din kamamahal din. Para sa 1 taon ng pagtatrabaho ay hindi na rin worth it para patusin pa ang ganong kamahal na Lamiya. Sa akin wala namang problema kasi pwede naman ako bumalik sa barko. Oo, may option pero nakakalungkot at saka nakakapanghinayang. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga pinangarap na makarating dito sa Canada. Sadyang dumating lang talaga yung panahon tapos pinagkaloob sa akin ang pagkakataon na ito. Pumunta at nakarating ako dito ng walang baon na kahit anong pangarap, kundi ang magtrabaho lang, tsaka makaipon ng kahit papano, tsaka mayroon pang bayad sa mga utang ko. Pero nung nandito na ako ay dito ko na naumpisang ma-appreciate ang lugar na to, at dito ko na naumpisahan bumuo at magkaroon ng paunti-unting pangarap kahit papano. Pero sa ngayon talagang mahirap. Ang dami namin na ganito ang pinagdadaanan ngayon. Kinakabahan pero pilit na lumalaban kahit walang kasiguraduhan. Pero kahit ano man ang kahinatnan, tuloy pa rin ang laban. Dito pa rin man sa Canada o hindi na, basta tayo pa rin ay makikipagsapalaran. May mga gabi na hindi na nga ako nakakatulog, halos kakaisip kung anong paraan pa ba ang aming ilalaban. May mga napapansin na rin ako sa sarili ko na mula nung sinabihan ako na hindi na ako marirenew, bigla akong bumalik sa dating ako. Yung tipong bugnutin tsaka mainitin yung ulo. Kaya sa ngayon, apektado pati sa trabaho. Nandyan na minsan nakakatamad ng pumasok. Lalo na at sinasabi ng iba kong mga katrabaho at saka ng iba kong mga kakilala dito na baka daw pinaasa lang ako nang sabihin na i-renew ako. Tapos sobrang huli na nung i-confirm nila na sabihan ako na hindi ako marirenew. Tapos nandyan pa na sa pamilya ay meron kaming emergency sa ngayon. Hindi man perpekto ang aming relasyon pero isa sila sa dahilan kung nasaan man ako ngayon. Ibang mga kakilala ko dito ay nagbook na ng ticket pauwi ng Pilipinas. Yung iba naman ay babalik na sa dating bansa na kanilang pinanggalingan kung saan sila nagtrabaho. Pero ako, hindi pa siguro. Mahaba-haba pa ang 2 buwan, hindi pa oras para isuko ang laban. Marami din kami dito, marami akong nakakachat ng mga kaibigan na pare-pareho ang aming pinagdadaanan. Sa ngayon, parang hindi ko pala namamalayan pero apektado na pati ang aking katawan. Buti na lang ay meron ditong mga tunay na kaibigan na lubos na maasahan at nagtutulungan at ginagawa ng paraan kung ano pa ang pwede naming ipaglaban. Pero kung sakali mang hanggang dito na lang talaga ang aming kayang ilaban, ay buong puso pa rin namin itong tatanggapin at lubos na magpapasalamat na minsan dito sa lugar na to kami ay nakarating at niyakap. Hindi natin alam, malay natin baka hindi lang talaga ito ang tamang panahon. Malay natin sa susunod na pagkakataon baka yun na yung talagang para sa atin. Sa ngayon, dapat lang ihanda ang ating mga sarili sa kung ano man ang magiging desisyon.